narinig natin si Pedro na nagsabi kay Jesus, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo." Parang sinasabi ni Pedro, ano naman po ang aming gantimpala? Ano naman ang aming mapapala sa pagsunod sa inyo? Then Jesus replied to Peter's question for all to hear. Tandaan ninyo ito, ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ang pinanggagalingan ng pahayag na ito ni Jesus? Walang iba kundi ang encounter between Jesus and the rich man. Iyon ang nagbigay ng oportunidad sa Panginoon upang tiyakin sa kanyang mga alagad that by giving up and or losing everything they value and hold dear so that they could follow Him more and more faithfully, they will receive everything. And this everything is no other than Jesus, who is the true wealth, the just and generous King in the kingdom of God. At bakit ibibigay at igagantimpala ng Diyos ang lahat-lahat? Sapagkat sabi ng Panginoon, walang mabuti kundi ang Diyos. Si Jesus mismo ang lahat-lahat na ipinakikita at ipinangangako sa mayamang lalaki na lumapit kay Jesus at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" May pangarap, may hinahanap, may tinitibok ang puso ng lalaking mayaman, ang buhay na walang hanggan. Maganda ang pinagkakaabalahan ng taong ito. He is concerned with what really matters in our lives. He is interested at the least of gaining eternal life. At kung titingnan natin, mabuti naman kaysa sa atin ang lalaking ito. Sabi sa kanya ni Jesus, alam mo ang mga utos, you know the commandments. Gawin mo ang mga iyan at sundin mo ang mga iyan. Sumagot ang lalaki, Guro, ang lahat po ng iyay tinupad ko na mula pa sa aking pagkabata. This man did not kill. He did not commit adultery. He did not steal anything. He did not gossip or bear false witness. Hindi siya nandaya. Iginalang niya ang kanyang ama at ina. Sa madaling salita, may kabutihan at kagandahan ang lalaking ito. But despite abiding and following the commandments, Jesus found him lacking. Nakita ni Jesus ang kanyang kakulangan, ang hindi pagiging lubos sa kanyang buhay at pag-iral. Ngunit sa kabila nito, ang sabi ng Ebanghelyo, magiliw siyang tiningnan ni Jesus. Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. This is Jesus' invitation for us to strive for something more noble, more selfless, and more charitable. I would like to take note and highlight particularly how Jesus looked at this man, how Jesus regarded this man
as he looked at him, sensing his weakness and lack. Ang sabi po, Jesus looked at him and loved him just the same. Mga kapatid, kahit tayo ay kulang na kulang o kulang-kulang, kahit na tayo ay maraming kahinaan, tinitingnan at minamahal pa rin tayo ng Panginoon. But His loving gaze wants us to be more than what we are right here and right now. Inaanyayahan niya tayo, huwag mong pahimlayin ang puso mo sa iyong kayamanan o sa iyong pagtupad sa mga kautusan lamang. Let your soul rest in me. Lose yourself in me. Rely on me, not on what you can do or what you possess. But to lose ourselves in Jesus entails difficulty. At ano ang mahirap na hinihingi sa atin kung tayo ay susunod kay Jesus? Ang itakwil at iwanan natin ang ating mga kayamanan, ang ating mga pinagpapahalagahan, ang yaman, ang pagkamakasarili, ang ating seguridad. We need to be selfless, to deny ourselves by giving our very selves in loving, free, and genuine love for the poor, ang mga dukha na siyang nagmamay-ari at marapat sa kaharian ng Diyos. At mahirap pong gawin ito. Jesus tells His disciples, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinagaharian ng Diyos. Talagang napakahirap mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. 2 beses inulit ni Jesus ang statement na iyan. Ang sabi pa niya, madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Upang makapasok sa butas ng karayom, mga kapatid, kailangang i-give up natin ang mga nagpapataba, ang mga nagpapalaki at nagpapabigat sa ating paglalakbay. Ang pagkamasarili at labis na pagpapahalaga sa kayamanan, ang mga bagay na nagpapatayog at nagpapayabang sa ating lahat. Mahirap pong pakawalan at itakwil ang perks of power, ang mga pribilehiyong kakabit ng kapangyarihan. Mahirap pong i-give up ang places and seats of honor, ang pagpipitagan ng tao, ang popularidad, ang estado sa lipunan. Kaya nga mahirap tanggalin ang mga mentalidad ng entitlement and the sense of being more privileged than others. In the end, the call and invitation for all of us is to lose ourselves, to forgo everything that hinders us from fully accepting and faithfully holding on, relying on the Lord's wisdom and His promise. We need to clothe ourselves with the values according to the book of wisdom in the first reading: prudence, wisdom, and the Spirit. And all these values pertain to Jesus, who is the true wisdom of God. Ito ang ating narinig sa unang pagbasa. Nang kamtan ko ang karunungan, dumating sa akin ang lahat ng pagpapala. Siya ang nagkaloob sa akin ng kayamanang walang kapantay. Sa katapusan po, mga kapatid, susulitin ng Diyos ang ating puso kung anong yaman ang pinagkaabalahan nating tipunin para sa ating sarili. The second reading reminds us, walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag
at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit. The rich man came to Jesus with fire burning in his heart. Ang sabi sa English translation, he ran up to Jesus. Nagmamadali, tumatakbo. His heart was consumed by his desire to seek and have eternal life. Dapat po, ganito rin tayo. Sa lahat ng ating gawain, it has to have a bearing to eternal life. Ngunit pagkatapos ng pananalita ni Jesus, ang sabi sa Ebanghelyo, namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis pagkat siya'y napakayaman. My friends, my brothers and sisters, true joy is found in Jesus. When we give everything up for the sake of the poor and the needy, when we give up everything we hold dear and we value in favor of and for the sake of Jesus and His gospel, then we gain the true and eternal wealth. Jesus is the promised everything for all of us. Siya ang tanging yaman na maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.